iba pure hate talaga, ganon. Tapos yung iba parang kinikriticize yung gameplay ko. Ayun, naapektan ako sa mga, ano na yun, sa mga hate comments na yun. Tipong, ayoko na nga talaga mag-stream nun eh. Parang gusto ko na lang mag-give up. As in, gusto ko na mag-focus sa studies ko kasi naapektahan rin yung studies ko nun. Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. So normally we do some vlogs about laptops or mga iba't ibang gadgets. But now, we'll have a different kind of approach. But this is something related to computers pa rin. Computer gaming. And without further ado, diretso na natin, meron tayong special guest dito sa studio. No, ano tawag doon? Wala na yung, anong other term? Wala na iba kundi, wala na iba kundi si Bunja. Hi guys! Hello. Kamusta kayo? Hello, Bunja. Good afternoon. Maraming salamat na pagpunta dito sa aming munting studio sa Laptop Factory. Ayan. So, Bunja, syempre before na muna tayo proceed sa mga tanong. Actually, marami na nga tayo na pag-usapan kanina off the spot. Mainit yung mga tanong. Okay. So, of course, syempre gusto ko rin makilala na muna si Bunja. Ayan, para, you know, get to know off the cam. Ayan. Pero, continue pa rin ng mga questions ko kay Bunja. So, disclaimer lang pala guys ha. Okay? Baka kasi mamaya, paglabas ko dito, baka may bumugbog sa akin. May bumabang. May bumabang ha. Okay, yan. Bunja, can you greet the audience or can you say hi na muna before we start? Ayan. Hi sa mga ka-LF natin dyan. Thank you so much sa pagsusupport ninyo. At super excited ako sa mga itatanong ni Tito Das aka Patito Boy ngayong araw na to. Ayan. Ngayon, medyo Tito Boy tayo ngayon. Medyo something to do about gaming nga pala, no? Kasi si Bunja, correct me, is also a gamer, yes, a streamer, and a cosplayer. Yes. Tama ba? Pero, Bunja, sino ba si Bunja nga pala? Ayan. Before tayo mag-proceed. Si Bunja, ano talaga to is mabait. Ayan. So, ang real name ko, guys, is Leia Janine Agustin. And simple girl lang naman ako. Ganon. Pero bukod pa kasi dyan, isa akong gamer na nag-e-enjoy sa gantong klaseng passion para makamit at makausap yung mga fans natin, makamit yung dreams natin. Ayun. Okay, so is a passionate girl. Simple lang daw si Bunja. Paano yung simple? Ganyan. Yes! Okay. Pero alam mo, Bunja, ang dami mo talagang followers. I've checked your page na umabot ng 1.7 M sa Facebook. You know? Ang galing, no? Mga ilongers tawag ko sa mga fans. Ilongers? Bakit ilongers? Kasi laging inaasar before na pangu ako. So, naisip ko, ba't hindi na lang mga kailong or ilongers yung itawag ko sa kanila? Ganon. So, ibig sabihin pala, every time that you start a video, hello mga ilongers, gano'n ba? Hi ilongers, gano'n. Ayos Pero, tayong mga Pinoy, makatayo no? Tayong mga Pinoy naman is talagang gano'n naman talaga yung talagang design ng ilong natin. Nakikilala agad yung, yung pagka, ay, Pinoy to. Oo. Ganyan. Diba? Ano ko talaga yan? Asset. Ganon. Asset, ganon. Okay. Bunja, kailan ka ba nag-start dito sa pag-ano mo? Ano ba pinakaunang ginawa mo? Did you cosplay na muna? Nag-streaming ka ba muna? Or whatsoever? How did you start on this industry? Paano ka nakilala bilang Bunja? Ayun. Yung pinakauna kasi niyan is nagko-cosplay talaga ako. Mga around teens, high school, ganyan. Nag-iipon ako ng pera para yun yung pambibili ko ng costume or ipanggagawa ko ng costume. And one time kasi, naging active talaga ako. Parang buwan-buwan nagko-cosplay. And napapansin ko, dun pa lang, marami nagpa-picture, marami naging friends, connection. Tapos hiningin nila yung personal FB ko. Hanggang sa ayun, sumali ako one time sa isang big event. Yung tawag dito is Rampage. So, gaming... Rampage. Is this cosplay event or is gaming it gaming convention. Event? Ayun. So, may mga cosplayers, influencers, ganun, halo-halo. Tapos, event siya specifically for League of Legends. So, sumali ako sa contest kasi syempre, need natin mag-hustle hard, gano'n. Nagsumali ako bilang Battle Bunny Riven. So, si Riven ay isang character from League of Legends. Ayun. Okay. Siya, parang naka-bunny, ganun, tapos may dalang sword. Anong year to?
year na to is, if tamang pagkakalala ko kasi medyo ulyanin ako, around 2018. 2018. Okay, so yun yung mga panahon na nag-i-start ka na mag-cosplay or prior to that, no? 2016 or 2017? Around 2014, as in 2013, bata pa lang talaga nagko-cosplay na ako. Pero yung pinaka na nag-boom kasi ako is dahil dun sa Rampage event. Ayun, kasi may parang malaking stage, as in malaki talaga, tapos ang dami talagang tao, tapos maraming projector, ganon. And habang rumarampa ka sa stage, talagang ipapakita dun yung name mo. Ayun. Tapos simula nung pagkarampa ko sa stage, kinakabahan ako at the same time parang tuwang-tuwan, nakaka-overwhelm yung feeling na ganito pala na ang daming nakaka-appreciate ng cosplay mo. And ayun, so simula nun, may lumapit sa akin and inask if gusto ko bang mag-start mag-stream. Okay. Ganon. Kasi parang nag-i-start pa lang si Facebook neto eh. Parang naghahanap sila ng beta streamers na tinatawag. Beta streamers. So, itong lumapit sa'yo is from Facebook talaga? From agency. Agency ng Facebook. Kasi yung Facebook kasi is kailangan nila mag-cater ng mga agency sa Philippines. So, may mga agency, tapos yung agency na to lalapit sa'yo. So, I ask if gusto mong mag-stream, ganon, with a fixed salary income, ganon. Tapos, pwede ka pa makuha ng extra income through stars. Yung stars, donations, ganon, subscription. Hanggang ngayon, may mga stars pa rin, di ba? So, na binibigay. Yung first cosplay ko nun, nirenta ko pa. Nirent. Sabi kasi ng tropa ko, tara, rent lang tayo kasi yun yung budget parang around 400, 500 rent. So, kasi sa 500 pesos mo, pwede ka na mag-rent ng cosplay. Oo. Ano yun? Is it depende sa dress? Paano pag alagandam yung cosplay mo? Di ba? Mas mahal yun. Mas mahal na yun. Oo, mas mahal yun ganun. Pero kasi syempre, budget tayo, kaya ipon-ipon. Being a cosplayer, no? Kailangan maalam ka rin sa mga characters. Oo, yung kailangan in love ka sa character na pinoportray mo. Kasi kung hindi mo kilala yung character na pinoportray mo, hindi mo siya madadala, ganon. Hindi mo mapoproject. Oo, hindi mo mapoproject ng maayos. And kung ako kasi yung first na kinosplay ko sa anime siya Toradora, si Taiga. So, lang siya, parang girl student, ganon. And kaya siya yung pinoportray ko nun kasi maliit. Tapos so masungit, ganon. Oo, masungit. Ganon. So, yung, parang yun yung gusto mo personality. Ito, maliit, masungit. Pero masungit ba talaga si parang hindi naman masungit, pero more like tsundere. Kumbaga, in a way na, yung tsundere kasi is, yung hindi niya mabigay yung pagmamahal niya sa main character nun eh. Kaya parang pagsusungit siya, yung kunyari hahampas-hampasin. Ganyan. Ganon, oo. Parang nonchalant. Oo, parang ganon. Pero, ayun, ano ulit yung tanong mo? Sorry? Ayun, yung sa character ng cosplay, dapat din pinoproject ng cosplayer, right? Okay. Pero, so moving forward tayo. After the Rampage, dito nagsimula, are you starting na mag-stream na or did you already start your page? Ganyan? So, kamusta naman? Ayun, nag-start akong gumawa ng page. Tapos, di ko alam kung paano ko siya paparamihin eh. Kaya nag-ask muna ako ng mga help sa friends, ganun. Palike naman nito, palike naman ng ganyan. So, kamusta naman ang first week ng mo nun? Mga ilan ng subscribers o followers mo na nag-start? First week nun, nag-ano ako around 3K to 5K. Tuwan-tuwa ako nun. Kasi ang hirap 3K? 3K to 5K. Akala ko 1.5M na agad. Hindi. Hindi. Tapos nun, natutuwa ako nun kasi may mga group, kunyari cosplay group, tapos ako yung nag-cosplay nito nung nakaraan, ganyan. If ever na nagustuhan niyo yung cosplay ko, ayan, make sure to follow me here for more content, ganyan. So, doon nag-umpisa yon. So, mostly ang mga nag-follow sa'yo, yung mga co-cosplay mo. Oo. Tsaka yung mga pumupunta sa mga cosplay convention. I see. Pero matanong ko lang, Bonja, before ka maging, before ka maging famous din sa pagko-cosplaying, sino ang favorite cosplayer mo before that then? Favorite cosplayer? Dalawa eh. Kasi hindi naman pwedeng bigla ka lang nag-cosplay. May na-admire ka na, uy, ang galing naman mag-cosplay ito. Sana soon to be ganito rin ako. Oo, syempre wala nang iba. Dalawa yan. Wala nang iba kundi si Alodia tsaka si Myrtle. Kasi sila talaga yung, before yung parang sila ba yung pinaka-reyna ng cosplayer, di ba? Oo, parang goddess talaga eh. Tsaka yung kung paano nila dalhin yung character, parang may in love ka, ganon, na parang
sila mismo yung anime, ganun. Kaya tonto ako. Pero, okay, na-mention mo itong dalawa to, si Alodia at pati si Martin. Were there an opportunity na nakasama mo sila? Oo. Nakasama ko si Alodia nung nagkaroon na ng parang convention for Facebook streamers. So, parang lahat ng mga Facebook streamers, magkikita-kita sa isang place, tapos doon kayong get to know, ganyan, for connection. Okay, Facebook streamers. Doon ako nagulat kasi palapit ako kay Alodia, mag-hi dapat ako. Biglang, kilala niya na ako, uy, Bunja, parang gusto ko parang na-starstruck ka. So, nandun ka sa point na palapit ka palang. Sino ba lumalapit? Siya o ikaw? Ako yung papalapit kasi gusto ko magpa-picture sa kanya. Tapos bigla niya sinabi, uy, hi, Bunja, gano'n. So, kilala niya ako. Gulat na gulat ako nun kasi paano niya ako nakilala parang gano'n. I see. Bakit nakikita ka na niya sa mga, sa timeline niya, sa feeds niya, ganyan. How about yung isa? Paano? Si Myrtle naman is nakaka-work ko na siya, kaya nga tonto ako. And nakaka-work ko na siya with PUBG, ganyan, collaboration kadalasan. Kapag kunyari, Apex Legends, ganyan, mag-i-stream kami. Ayun, nakakaduo ko siya, gano'n, nakaka-close ko siya. Oo, tsaka kapag kunyari may mga events siya, gano'n, pinupuntahan ko minsan para yung to give support, gano'n. Kasi may pagka-ano na rin kami, may pagka-close rin kami ni Myrtle, kaya Myrtle, kung nanonood ka man, love you. Ayan, Myrtle, ha? Sana kami rin, ma-notice mo rin kami. Kami sa dito sa Laptop Factory. Joke lang. Okay. Ngayon, of course, diba, hindi ka naman agad sumikat sa pagka-cosplay, ganyan. Na-mention mo na nag-rent ka, like, 500 pesos para lang makaano ng... Paano mo na... So, and then, you're studying. So, mind if I ask, kasi syempre, may mga iba tayong mga cosplayers na probably watching this video, na probably it's kind of a struggle for them doing what you're doing. Are you, nag-struggle ka ba before as a cosplayer? Mamaya let's talk about streaming later, no? Dito muna tayo sa pagko-cosplay mo kasi this is where you started eh. Nung pagsa-struggle ko kasi dati sa pagko-cosplay is kung paano ko makakapag-ipon. Kasi syempre, as a student naman nun, yung baon ko lang is sa around 150, ganun, paano ko ipagkakasya, ganyan. Ginagawa ko nun para makapag-ipon is naglalakad ako pa uwi. Thank you for sharing your cosplay life, no? So sana sa mga ibang cosplayer din dyan, kasi yung season 1 and season 2, talagang nakita ko talaga yung mga passion ng ibang cosplayer. Kasi hindi naman lahat ng cosplayers is yung nakakaangat sa buhay, ganyan. So, ayun, thank you for sharing yours. So, after this Rampage, you start streaming. Right? Dito na nagkaroon ka na ng mga agency, tama ba? So, kamusta naman ang streaming life? Ito na ba yung medyo nagiging shoot na yung yung fame mo, yung road to 1 million na ba followers natin ito? Nung sa first year ko or nung baguhan pa lang ako sa streaming, may struggle kasi ako nun wala kasi akong equipment. Wala akong laptop or any PC, wala ring nag-i-sponsor. Hindi pa ata uso-uso yung mga sponsor nun So, ayun, gagawa ko kasi is nakiki-com shop ako or nakiki-computer sa bahay ng tropa ko para lang makapag-stream. So, sorry, nag-i-streaming ka sa computer shop? Ganon. So, yung mga webcam lang doon? Oo. Ay, okay. Di ba parang medyo yung nakakaya naman na. Ang daming bata sa gilid mo na yung nakatampi. May mga may nakaganyan. Kaya may time na nakiki-stream sa bahay ng friend ko. Han yung pangalan ng friend ko. Hi, Han. Ayan. So, si Han dati ang... Oo, siya yung nagpapahiram ng PC para makapaglaro ko ng League of Legends o kaya Rules of Survival. And, ayun, tsaka kasi, mahal din kung magbabayad ka sa com shop. And, syempre, kailangan ko i-budget din. Kaya sa kanya ako nakiki-computer. Nakakapag-generate ka na ng income dito. Kaya kumikita. Malaki na ba kitaan ni Bunja dito? Ayan, pang sports car na ba? Hindi. Sakto lang. Pero nung time na, nakapag-ipon na, yung first sahod ko sa Facebook, yun yung pinambili ko ng pang PC ko noon. Wow. Ayun. So, investment. Binigyan ko rin ng, pera yung tropa ko nun. Ay, salamat sa lahat. Ganon. Mind if I ask, ano ba yung mga, since we are in the IT industries, no? Ano yung mga binili mo noong panahon na yun?
for your computer? Kung naalala mo pa. Hindi ko na rin talaga maalala eh. Tsaka kasi yung mostly na bumili nun is yung tropa ko. Pinakasa ko lang sa kanya, ito yung budget, tapos ikaw na mag-PC build. I see. Pero in general, naalala mo, bumili ka ba ng mic? Bumili ka ba na... Akala ko yung mismong kung anong RTX hindi naman yung specific specs. Need nung syempre yung pinakauna is yung mic, tapos yung headset, ganon. Yung mic ba to? Yung parang boom mic na... Hindi pa, chip lang ako eh. Yung mic lang dito sa headset. Chip lang ako. Webcam, syempre number, 1 yun. Tapos, yung monitor, ayun, PC, yung keyboard, ganon. Okay. Yung PC mo na to, mga panahon na to, is yung talagang sobrang mamaw na ba ang level? Ay, hindi naman. Yung sakto lang. Yung pwede at least dun sa nilalaro mo. Tama ba? Ito sa mga nangyayari sa'yo, was everything went well to you? Everything ba ay naging okay? Or there was an instance or parang nagkaroon ng problem sa cosplay or sa streaming life mo? So, sa streaming, may akong problem yan eh. Kasi nung nag-uumpisa pa lang sa streaming, maano yung anger management ko eh. Like, mabilis ako Mabilis yung magalit. Oo, okay. mabilis. Kahit kasi ako parang people pleaser. Kaya kapag may nakita agad akong hate comment, gusto ko patulan yun. Bakit ka nag-hate comment? Ganyan. Yung tipong, either papatulan ko agad, may sabihin agad akong na ganto ganyan. Ayun, na which is, yun yung parang naging mali ko. Kasi, syempre, dapat, mahaba yung pasensya mo sa ganyan eh. Na pag pinasok mo yung gantong klaseng work, dapat, makapal yung, ano ba tawag doon? Thick skin ka dapat, yung tipong hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta nasasaktan. Pero, nung time kasi na yun, hindi ko alam kung paano ko handle yung emotions ko. Hindi ko kayang ma-manage na tipong onting hate lang, parang nasasaktan agad ako, apektado agad ako, ganon. In a way na hindi dapat. Kasi, syempre, dapat yung mga ganun, inaano mo na lang. Ini-ignore mo na lang. Kasi, dapat yung pinapansin mo yung mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, ganon. Yes. Kasi to be honest, Bonja, di ba? Let's say, mag-i-stream ka. Mga minimum of, or average ang mga nanonood sa'yo? Nung nag-umpisa or yung ngayon? Ito, kahit pa itong mga recent na to. Ay, mga recent. Siguro, depende sa sa game. Depende sa game, sa araw, sa oras. Yan, may mga factors. Pero yung duration is nasa around 200 to 1K. Ganun. Okay. Mga 1,000, sabihin natin 1,000 viewers ang nanonood sa'yo at the same time. Sabi nga nila you cannot really please everybody. Diba? Tama. So, talagang kahit, ang hirap if you will try to please a certain person, yung iba pwedeng hindi mo ma-please. Tama. So, parang, ayun nga, you cannot please everybody. And then, ganun nga, baka nga, yung may nag-hate comment, bigla kang nagano agad. Biglang patol agad. Dapat hindi ganun. Yun yung parang naging lesson sa akin. Naka-affect ba sa yun? Oo, na-affect yung mental health ko nun. Kasi ang nangyari is, nung time na pinatulan ko siya, may nag-screen record, tapos pinost ng parang out of context. Tapos yung dating is sobrang sama ko. Kaya, naapektuhan ako sa mga, sa mga hate comments na yun. Tipong, ayoko na nga talaga mag-stream nun Parang gusto ko na lang mag-give up. As in, gusto ko na mag-focus sa studies ko kasi naapektuhan rin yung studies ko nun. Ayun, kaya nung time na naapekto na yung mental health ko, may mga support din naman sa mga friends ko, sa mga best friend ko, family ko. Sa agency din, binigyan nila akong love na hayaan mo lang, ganun. Binigyan nila akong time and support. Space. Na tipong pahinga ka muna ng gantong week. Ayan, wag ka muna magbasa ng comments, maglaro ka lang. So, grabe yung, para ma-experience mo yung ganyang situation, grabe yung comment na yun. Right. Grabe yung mga comment na yun. Syempre, it was live. May nakapagkuha ng may mga picture kasi below the belt, may mga ganun din. Okay lang ba natanungin na ano yung specific comment talaga na nagpaano sa'yo? Yung parang ayaw mo na. Was it, wait lang, before mag-proceed. Bastos ba? Halo-halo may mga bastos May mga bastos, yung iba pure hate talaga, ganon. Tapos yung iba parang kinikriticize yung gameplay ko. Ayun, halo-halo. Yung iba parang nagtitrip na lang. Nagtitrip na lang gamit fake account, ganon. So, parang nag-pile up to. Nagsama-sama kasi
syempre hindi pa ako sanay na humarap sa mga ganong klase. Hindi ako prepared na may mga ganon palang klaseng tao. Grabe yung parang ganon. So, di rin na maiwasan may mga nambasto sa'yo. Okay. So, yung mga panahon na yun, you stop streaming? Oo, nag-stop ako for like 1 week lang. Tapos, nagbigay lang ng tip yung ano ko nun yung advisor ko nun na huwag ka lang magbasa ng comment, maglaro ka lang ng isang laro, tapos wala kang babasahin comment. Ganon. So, nag-focus lang sa game, tapos habang nag-game, nagko-commentary ako regarding sa game. Ayun, so wala akong binasang comment during those times. Hanggang sa, tumagal yung ano na yun, parang noong time na binasa ko na yung mga comments, dumating na lang yung point na namanhid na ako na, wala naman to, gano'n. So, yan din ba pwede mong isa-adjust sa mga fellow streamers natin? Kasi may mga ibang fellow streamers din tayo na once na naka-receive ng hate comments is parang, yung na-emotional. Yan, emotional damage. Yung emotional damage. Yun. Ayun, yung masasuggest ko sa mga natin dyan, streamers, is dapat hindi nyo hinahayaan yung ibang tao yung mag-dictate sa inyo. Kumbaga, hayaan nyo lang na i-enjoy yung ginagawa nyo as long as may mga fans kayo na sumusupport or kahit isang tao lang na sumupport sa'yo. Ayun, ipaglaban mo yung gusto mo. And, higit sa lahat kasi yung pinaka-factor kung ba't marami nag-quit, para sa akin is hindi naman sa hindi naman sa haters, hindi napapansin ko, pero napapansin ko nag-quit yung ibang streamers dahil sa viewers. Kung pag napapansin, pag napapansin nilang onti na lang yung nanonood, ganun, parang napanghinaan sila ng loob, nabu-burn out, ganyan. Ang masasuggest ko namang advice doon is yung views, darating na lang yan. Kasi minsan nakaka-affect yan sa algo. Kahit maganda yung gawa mo, pero yung algo is bagsak. Ayun, darating at darating na lang yan. Basta i-share mo lang sa iba't ibang social media kasi pwedeng pumatok ka dito, pero dito hindi, ganon. Test ka lang. Na-experience na ba ni Bonja na nag-stream na 0 views? Hindi pa naman. Pero kasi mga less than 10, ganyan. Hindi pa naman. Pero kasi sa Facebook kasi nun, ang kina-burnout mostly ng mga streamers kasi nun is yung quota Yung quota dumating sa point na the next year, dodoble na, tataas na, gano'n. I see. So, dapat, medyo maano yung content mo. Creative, para mag-double na target. Okay lang makuha mo yung trip ng mga Pilipino. Pero, malaking tulong rin talaga yung yung nag-test and trial ka. Kasi, dito ko na-test yung kasi dapat, focus ka lang sa gameplay, di ba? Pero nag-test ako one time na makipag-video call sa fans. So, sabi ko, sige nga, try nga natin mag-showcase ng parang, Bunja's talent show, ganun. Tapos magpapamigay ako, prizes, ganyan. So, nangyari is video call ko yung COVID pa ata neto. So, panahon ng COVID, okay. Oo, ayan. May time na pag-video call ako sa fans, may pagsayawan, kakanta sila, o kaya magra-rap, ganyan. O kaya naman kung ano lang yung gusto nilang talent na ipakita. Tapos, dito umangat yung views, dito ako umabot ng mga millions noon. Okay. So, kasi minsan, palagi naman yan di ba? So, every time, may mga content talaga na hindi talaga nagiging patok. May mga content na nagiging patok. Minsan, kailangan lang natin malaman yung tinatawag na niche. Yung talaga, kung saan ka talaga nag-excel. And then, kung nakita mo doon ka nag-excel, and then you will proceed on that one. So, probably, yung ang problema rin sa mga ibang mga streamers natin na nauna agad yung pagka-burnout nila na baka they are also being flowed about the negative comments. That's why they're stopping. So, katulad na sinabi mo, continue lang and then dadating yung panahon na makukuha mo rin yung niche mo, sisikat ka rin. Doon umabot yung million followers ko nun kasi marami nang nanonood. Yun yung talaga yung pinaka-peak. Umabot ako ng viewers na around 15K concurrent viewers. Tapos, ang dami talagang gusto sumali. Sabi ko, grabe. Yung tatawagan ko. Tapos, ayun, doon ako natuwa hanggang sa tinuloy-tuloy ko siya. Ayun yung mga pinag-uusapan nyo pag may ka-video call. Anong pangalan mo? Ganyan, sasagutin niya. Anong gusto mong ipakita sa audience natin ngayon? May mga talent portion ba? Talent portion. Tapos, sasayaw sila. Either, di ba, uso pa naman sa TikTok yung mga sayaw-sayaw noon. Ayun, sasayawin nila yung ganon. Maraming sumasaling bata or matanda, ganon. So, huwag mo naman ako pasayawin, ha? Wala akong talent sa mga ganyan. Kasi, diba, sabi mo, yung
yung audience mo na gano'n na special number. Okay. So, ayun. Pero, Bonja, so, eto na. 1.7 million viewers ka na. Ano ang pwede mong masabi sa mga katulad mo na, kasi I'm pretty sure maraming gustong maging katulad mo na ano naman, ang galing naman 1.7M followers, tapos pag nag-stream talagang million yung nanonood. So, ano yung pwede mong sabihin sa mga cosplayers mo or yung mga streamers? This is where you're good at it, diba? So, ano pwede mong i-share sa kanila? So, maikling motto lang to. Don't be obsessed with numbers. Kumbaga, wag mong hayaan yung numbers yung mag-dictate. Gawin mo lang yung kung saan ka confident, ayun, as long as may sumusupport sa'yo. And as long as natutuwa ka sa ginagawa mo, doon mo maiwasan yung burnout eh. Yun kasi talaga yung number 1 na kahinaan ng mga content creation, yung pag-burnout. And if dumating yung point na ma-burnout ka, o kaya naapektuhan ka sa mga hate comments, ayan, mag-rest ka lang, ayan, kausapin mo yung loved ones mo, wag kang mahiyang mag-open up, magkwento ng nararamdaman mo, maging vocal. At ayun, bumuo ka rin ng community mo, syempre. Maganda yung makikita mo yung mga fans mo, mag-meet up kayo in real life, ganon, and mag-ano kayo, mag-uusap-usap, ganon, o kaya mag-party. Kasi yun talaga yung meaning nun eh, yung bumubuo ka ng community na nagmamahal sa'yo, and yung mga taong pare-pares yung kilig ninyo. Yeah, that's true. You don't really need to linger to those people na talagang may galit sa'yo. Technically nga, may hate sa'yo, may galit sa'yo. Why will you stick to them? Rather than go to the people that supports you, diba? Ang pinaka-last na question talaga, may boyfriend na si Bonja? Wala pa pong boyfriend. Oh, guys. Pero nagkamaraming boyfriend na kamalandi ako eh. Gano'n? Ano, high school life ba to? College Oo, life? high school and college. Gano'n. Pero eto, ngayon, Wala boyfriend. okay. Ano kasi siya, career-oriented na muna siya. Yes. Kailangan focus muna sa family. Gano'n. Family first, yan. Okay. So, maraming salamat, Bonja. It's Thank you. been a pleasure talking to you. Kahit nga wala tong mga camera na to. Actually, kasi parang, just yung mga talks na yan. Ayan. May gusto ka bang pasalamatan before we end this video? First of all, syempre, thank you, Tita Dustin, sa mga maganda mong question. Nag-enjoy din ako dito. Thank you din sa Laptop Factory for having me. And sa mga fans natin dyan, ayan, thank you dahil pinod nyo tong video. Tinapos ninyo. Love you all. May motto pala tayo dito, Bonja. Pag sinabi kong basta laptop, you say Laptop Factory. Okay? 1, 2, 3, basta laptop! Laptop Factory! Okay.